Alright mga kapatid, mula ulit tayo kay John Rep sa unang paglalayag ng BRP Miguel Malvar. No? Nagpakita agad mga tol ang warship ng China. No, at ang puwersa ng US dumating sa Pilipinas. Alamin natin mga tol ang mga detalye mula rito sa video ni John Reps. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba para maging updated ka sa mga kaganapan ngayon sa West Philippine Sea at sa mga balita rin sa mga kaguluhan sa ibang bansa. At kung bago ka pa lamang dito mga kapatid at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naglayag na sa West Philippine Sea ang pinakabagong barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar. Ngunit habang naglalayag ito kasama ang barko ng Philippine Coast Guard at helicopter ng Amerika, ay nagpakita kay Malvar ang isang barko ng China PLA Navy, habang ang eroplano naman ng Philippine Air Force ay niradyuhan naman ng isang barko ng China. Actually, normal na lang talaga yung mga ganitong balita mga tol, no? Hindi na nga yan bago sa atin eh. Yung magpapakita yung PLA Navy, mga warship ng China. Kasi nga tulad ngayon sabi ni Ray Powell, diba, maritime occupation. Nandiyan na sila mga tol eh. Ang kailangan na lang talaga gawin ng Pilipinas sa ngayon hindi muna magkipag-angasan sa kanila kasi wala pa talaga tayong ilalaban sa puwersa nila. Kailangan muna natin magpalakas at panatilihin natin yung presensya nila hanggat maaari. Pigilan natin yung paglago pa nila ng puwersa nila. Patuloy ang pag-expand ng kanilang naval forces pero kailangan pa rin manatili yung presensya natin dito sa West Philippine Sea bago nila tuluyang makontrol talaga yan. Umating naman ang American Amphibious Ready Group sa Philippine Sea at nagload ng mga missiles bago magpalipad ng mga F-35 fighter jets. Ito ay matapos mapaulat na nasa Philippine Sea na naglalayag ang isang aircraft carrier ng China. Nagkita naman kaya ang mga magkalabang barko? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Itong mga barko ng China mga tol, paikot-ikot yan dito sa may Indo-Pacific. Partikular mga tol dito sa South China Sea. Kasi nga 90% ng South China Sea inaangkin nila. Well, kabilang na dun yung West Philippine Sea mga tol. Kaya patuloy ang pagkalat ng mga barko nila. Kung hindi man PLA Navy, mga warship nila, mga Coast Guard nila, o yung mas marami pa yung militia vessel nila. Kailangan talaga nila kasing kalatan din yan ng presensya nila mga tol eh. Kasi nga gusto nilang ipakita sa lahat ng mga bansa na nakapalibot dito sa South China Sea na talagang sila yung pinakamalakas dito. Well, totoo naman mga tol, sila pinakahigante rito. At yun yung ginagamit nilang pang-intimidate sa mga bansa, lalong-lalo na sa atin. Starboard, range 6 nautical mile. Sa gabi po nila binubuhos yung lason. Ano yun? Sakay ng C-130 aircraft ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines patungo sa Pagasa Island doong Martes. Ngunit bago lumapag ang eroplano, abay biglang nag-radio challenge ang barko ng China. Dumating ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Pagasa upang ipakita ang malaking pinagbago ng isla. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are testing pa rin, no? And upholding our sovereign. With this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol. Yun lang talaga kailangan natin gawin. Ipagpilitan sa kanila, igiit natin, matol, yung ating soberanya. Hindi tayo pwede kasi magpasindak sa kanila eh. This, we have conducted itong media-embedded maritime patrol na makita talaga natin itong situation in the area. Tapos na ang 3 kilometrong runway sa isla at pwede nang lumapag ang iba't ibang mga aircraft, lalo na ang mga malalaking eroplano. Nice. May bago na ring hangar upang maging silungan ng mga eroplano at para sa maintenance. Nice. At halos kompleto na rin ang control tower. Mahusay. Ang ating runway is 100% complete na.
So yung mga ancillaries na lang, no, sa paligid, yun na lang yung for completion. And we're aiming to complete it within the year. Bukod sa runway, hangar at control tower ay patuloy din ang konstruksyon ng pier upang makadaong na rin sa isla ang mga malalaking barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard dahil sa ngayon ay hindi pa rin makadaong ang mga barko sa isla. Bukod sa mga Dahil wala pang yung daungan, no, yung pier. military facilities ay sinemento na rin ang mga kalsada sa komunidad. Mayroon na rin sapat na supply ng kuryente. May desalination na rin sila upang pwedeng gawing panghugas o mainom ang tubig dagat. So tinitingnan natin dito are Ayos yun, no? Pwedeng mainom yung tubig dagat. multi-role facilities, no? Not just for the defense. Ang gusto natin is development in general. Hopefully, no, baka in the near future, tourist spot. Madalas pa rin sa paligid ng isla ang mga barko ng China tulad ng Coast Guard, militia vessels at PLA Navy. Oo, madalas dyan. Mga tol, inaangkin nga nila yung dyan mga Pag-asa Cay, di ba? Malalapit lang yun dyan, yung mga Sandy Cay. Di ba? Sinasabi nga nila, kontrolado na daw nila yun eh. At ayon pa sa mga mangingisda ay nakakaapekto umano sa kanila ang mga barko ng China. Binablock po kami ng mga barko nila. Hindi po kami basta-basta makapasok doon sa mga bahura. Bukod sa panghaharang ay may nanglalason din daw sa mga isla kaya't ang dati na 4,000 kita kada araw ngayon ay nasa 1,000 na lang. Grabe, napakasalbahe talaga, no? For peace and prosperity daw, for peace and stability yung sinasabi nila, pero mga napaka-dupang talaga eh. Dahil po sa coast ng lason, cyanide ng mga Vietnamese. Sa gabi po nila binubuhos yung Mga Vietnamese pa, mga Vietnamese yung sabi niya. lason, cyanide ng mga Vietnamese. Ayun, cyanide ng mga Vietnamese. Sa gabi po nila binubuhos yung lason sa paikot ng isla. Kasabay naman ng selebrasyon ng ika-50th anniversary ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Buang Silian, Buang Silian. importante daw ang pagkakaibigan at pagkakaunawaan ng China at Pilipinas. Importante pala, ba't ayaw ninyong pahalagahan? Especially important for us to emphasize, to highlight the people-to-people exchanges and the understanding between our two peoples. Samantala, interoperability at seamless communication, ilan lamang ito sa naisanayin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasama ang kanilang counterpart mula sa Amerika sa isinagawang maritime exercises sa karagatan ng Zambales. At bandang alas 8 ng umaga kahapon ay sinimula na ng Philippine Navy na mag-link up sa Philippine Coast Guard. Port Pasay crossing to starboard, range 6 nautical miles, CP 4.3 nautical miles, sir. We're able to test our capabilities. We're able to operate to enhance our interoperability. Mahalaga ang paglalayag ng BRP Miguel Malvar dahil ito ang unang paglalayag nito mula nang dumating ito sa bansa noong nakaraang buwan, May 20. Sa haba nitong mahigit sa 118 meters at labat na 15 meters ay umaabot sa 28 knots ang takbo ng BRP Miguel Malvar at meron din itong sopistikado mga armas at missiles. Ayos. Ngunit habang nagpapatrolya ang BRP Miguel Malvar kasama ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isang helicopter ng Amerika ay bigla na lamang nagpakita ang isang barko ng China PLA Navy sa lugar na may layong 10 nautical miles mula sa mga barko ng Pilipinas. We were able Medyo malapit-lapit din, no? to detect it sa radar natin from the range of 8 to 10 nautical miles using our sensors, our radar. However, wala naman pong ginawang unusual activity. At sa Buti naman. Well, tulad nga nung sinabi natin kaninang umpisa, normal na lang talagang tanawin sila dyan eh. Diba? Normal na lang natin silang makikita dyan sa ating West Philippine Sea, sa ating soberanya. Dahil nga sa kanilang paniniwala na ito'y sakop, internal waters nila yan. Teritoryo nila yung karagatan na yan. Kahit yan ay hindi sinasang-ayunan ng international law. Ngayon, sa mga magko-comment, bakit walang ginagawa Navy natin, ganyan-ganyan. Kasi mga tol, kapag ka naging marahas, agresibo, etong ating mga warship to hindi to basta-basta mga barko. Kapag sila mga tol ay kumilos, 'di ba? At magkaroon o magmitsa, mag-ugat
sa gera yan mga kapatid, tayong lahat na mga Pilipino ang inaalisan ng kalayaang mamuhay ng tahimik nitong ating mga sundalo kasi hihilahin nila tayo sa gera pag ganun ang ginawa nila. Buti na lang mga tol, etong mga sundalo natin, mahal din tayong lahat. May pagmamahal sa bayan nila at alam naman nila kung ano yung kapabilidad din ng ating bansa 'Di ba? Kung ikaw na isang simpleng mamamayan, hindi ka maglalakas loob mga tol na makipagsagupa agad sa mga malalaking tao. Kasi alam mo kung ano yung pwede mong sapitin. Ganon din to mga tol. Diba? Nilulunok nga nila yung ego nila para lang sa kapakanan nating lahat Kaya wag nyo naman silang anuhin. Huwag nyo naman silang lalaitin mga tol. Saludo tayo sa ating mga kasundaluhan. Sa huli ay hindi naman tuluyang lumapit ang barko ng China PLA Navy at naging mapayapa ang mga misyon ng BRP Miguel Malvar at pagsasanay ng Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at US Marines. May araw din yan China mga tol, may araw din yung CCP. Hintayin nyo lang. Pero wag kayong magmamadali na etong ating mga sundalo magsimula ng gera sa kanila. Kasi tayong mga Pilipino rin mga tol, bansa natin ang mahihirapan. Ang misyon ay upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Samantala, ang US Marines na nakatalaga sa 31st Marine Expeditionary Unit sakay ng USS America na isang amphibious ready group ay nag-ooperate na din ngayon sa Philippine Sea matapos maiulat na ang aircraft carrier ng China ay nasa lugar din. Bantay Pero sarado, ayon sa report ay wala na sa Philippine Sea ang nasabing mga barko ng China. Ang mga tauhan ng amphibious assault ship ay nagload ng mga missiles sa mga F-35 Lightning II fighter jets at nagsagawa ng mga flight deck operation para sa kahandaan sa strike capability para suportahan ang mga operasyon ng domain sa pangunahing maritime. Ang amphibious ready group ay regular na nakikipag-ugnayan at nagpapatakbo sa mga kaalyado at kasosyo sa pagpapanatili ng isang free and open Indo-Pacific. Bantay din tayo ng Amerika, no? Ang USS America ay nangungunang barko ng American Amphibious Ready Group na tumatakbo sa ilalim ng US 7 Fleet Area of Operation. Ang US 7 Fleet ay ang pinakamalaking forward deploy number fleet ng US Navy na regular na nakikipag-ugnayan at nagpapatakbo sa mga kaalyado at kasosyo sa rehiyon. Nice. Samantala nanawagan si higsit sa mga bansa sa Asia na handang sumali sa labanan na lagi umanong maghanda at pahusayin ang depensa para sa hindi malayong magsimula na digmaan laban sa China. Ang panawagan nga ni Hexet is mas palakasin pa yung hukbong sandatahan o pataasin pa yung budget para sa defense ng mga bansa, lalong-lalo na rito sa may Indo-Pacific region saka sa Asian region mga tol. Dahil yung banta nga daw ng China ayon kay Hexet is imminent, no? At banta ang paggamit ng China ng militar, kaya dapat yung mga bansa daw na nandirito is dapat mas lalo pang palakasin yung sandatahan. Yun ay ano na rin no? Wake up call na rin para sa ating bansa. Okay, so ito yung live actual video ng mga jet fighter ng Amerika. Pwede nyo naman yan mapanood na lang sa channel ni John Reps mga kapatid. So putulin natin dito. Anong masasabi mo dito sa mga video na napanood natin mula rito kay John Reps? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede ka rin magbigay ng iyong opinion at reaction. No, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.